Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Involved ang mga batang pasaway. Habaan ang PC at pasensya. Advice yan mula sa amin dito sa Team Pula. Sadyang makukulit lang talaga ang mga bulinggit. Nakakagigil kung minsan pero malalambing naman ang mga yan. At agree na agree ang Team Puti! Sa programang ito, bawal ang pasaway at palaaway. Ito ang Face to Face Harapan! Matigas kung sila ay magbayo, pero malambot ang kanilang mga puso. Let's welcome our harapang tagapayo. Our resident psychologist, ang ina ng laging saklolo, Dr. Camille Garcia. Spiritual advisor, Dr. Love, Brother June Banag. Our feisty legal expert, ang pinakamaganda ang shoes sa buong face-to-face, Attorney Lorna Capulan. Ayaw niya ng mga pasaway kaya siya ay laging referee sa mga nagbabangayan. Magingay para sa nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez! Sa pagre-referee talagang sanay ko ako dyan. Kasi sa dalawa ko palang anak na si Pepe and Pilar, pag nag-away, referee ako talaga. So sanay tayo dyan, ha? So magre-referee na naman tayo ng dalawang nagbabangayan, pero parang napipiho ko nang sila'y magbabati din. Lahat ay dapat sumayaw at humataw para ang sponsors ay hindi magtampo. Please lang huwag nang magalit, mahal ko. Oh, di ba? Nagtatampo, Kayang-kaya. walang magagawa kasi. Ang galing naman ni Brother June. Wow! Pero ating sayawerong sasawera for today ay si Mami. Halip po kayo. Yan. Ang cute naman ni Nana. Aba talaga tandem dancing yung gusto ni Mami. Walang magagawa kasi nga. Ang cute-cute ni Mami. Ang cute ni Mami. Okay, umusok sa galit ang isang nanay nang umuwing umiiyak ang kanyang anak. Inaasar-asar daw kasi ito ng kanilang kapitbahay na isa rin palang nanay. Eto ngayon, depensa naman ng kapitbahay, makulit at ginugulo ng bata ang kanyang hanap buhay. Oh, pero kasi ang sinasabi niya dun sa bata, ampon ka lang, ampon ka lang, ampon ka lang. Hindi pwede yan. Alamin natin kung totoo ha. Ito ang buong kwento tungkol sa sablay sa batang pasaway. Alam mo, Ana, maling-mali ang pagsabihan mo ang bata na isang ampon. Ngayon, kung makulit, pagsabihan mo ng maayos, ikaw nakakatanda, ikaw nakakaunawa. Makulit talaga yung anak ni Tisay. Kakatok hindi naman bibili. Eh maraming trabaho. Bagasanon, disturbo sa trabaho. Ay naku, anak. Masama yung sasabi ng ampon. Dahil ang epekto nun, baka ma-dismiss ang bata at mabuli pa siya.
Alam mo, Ate Tisay, bantayan mo yung anak mo kasi nangunguha ng paninda dyan pag walang tao rito. Alamin na natin ang panig ng dalawang nanay. Tisay at Ana, harapan na. Abay, Tisay talaga si Tisay. Oo nga. Yung anak mo, Apo. ang parang inaapi. Opo. Ilan taon na? 9 years old po. 9 na lalaki? Apo. O pagkatapos, anong nangyay? Anong sumbong sa'yo nung bata? Nagsumbong po sa akin yung bata na sinabihan daw po ni Ana yung anak ko na ampon. Bakit daw? Sabi daw po ng anak ko, Mama, yung sinabihan ako ng ampon. Bakit? Sabi niya sa akin, ano ba ginawa mo? Wala naman. Sabi, kununguha daw ako ng chichera daw sa tandaan. Ngayon pinuntahan ko yung Ana. Sabi ko sa Ana, bakit ka nagsasata sa bata na ampon? Dapat hindi ka nagsasata ng ganon. Okay. Dapat kinausap niya ako. Pero alam nung bata, di ba? Apo. 4 years old pa lang daw yung bata, ay inampon mo na siya. Paanong ampon? Hinihiram-hiram ko lang po siya sa nanay. Nung tumagal po sa akin ng 2 linggo, yung naging okay naman, habang tumatagal, umabot ng 1 taon, hindi na po nagpakita sa akin yung nanay. Ganon? Opo. Bakit? At paalam po siya sa akin na magtatrabaho lang. Tapos yung tumagal-tagal, umabot ng 1 year, hindi na siya bumalik. Hindi Baka siya nag-overtime? Grabe. Sobrang tagal naman ng Baka overtime. grabe naman yung yan. 1 year na overtime. Oo, 4 na taong overtime. Hello? Pero teka muna, Attorney Lorna, sapat na ba yon na ampon na? Anong apelido ang dala ng bata? Bali po sa nanay. Sa nanay. Okay, so how is this arrangement? Paano magiging legal? Kasi ito ang problema. Pag bumalik yung nanay at kinuha sa'yo, papayag ka? Bali, hindi na po kasi napamahal na po sa akin yung bata. Ayun na nga, panlalabanan niya yung bata. Ay, hindi pwede. Kasi pag sinabing ampon, legally, dapat may court procedure yan. Oo. Either mag-apply ka for adoption or for guardianship. Ibig sabihin, guardianship, ikaw yung parang substitute na nanay. Pero pag hindi nangyari yon, may karapatan ang nanay na kunin. Except na pwedeng sabihin ng DSW, abandonment. So wala na kayong komunikasyon ngayon? Wala na po. Kung hahanapin mo siya, hindi mo alam paano mo siya hanapin? Hindi ko po siya alam kung nasaan po siya. Cellphone? Wala na po kami contact eh. Wala na. Okay. So Wala in na that case, communication. abandonment. In that case, abandonment. Lalong-lalo na, walang support. Oo. Kasi hindi lang inabandon, psychological, economic, etc. Talagang walang contact. So, ang may karapatan. Pero, kailangan mag-undergo, kung gusto mo talagang legal adoption, dapat mag-undergo ka ng court procedure. Illegal na natin yan. Gawin na natin Pwede legal. naman. Like mo, tutulungan ka namin. Yung Apo. bata naman, hindi hinahanap ang nanay. Hindi naman po kasi ako na po yung tinutunan niyang parang nanay. Ayun. Malamal niya po ako. Malamal Bakit ko po siya. kumalat ba yan na siya ay ampon? Ano po, bali matagal niya na po inaasar po yung anak ko na sinasabihan pong ampon. Ng mga tao. Si Ana po. Si Ana mismo. Okay, alamin natin kung bakit naman ginagawa daw ni Ana itong pang-uurot at saka pang-iinsulto doon sa batang 9 years old pa lang. So malalaman natin, pinatulan ba talaga ni Ana yung bata? Ang kanyang depensa sa pagbabalik ng face-to-face harapan. Okay, Ana, bakit mo naman daw pinatulan yung 9 na taong gulang na tinatawag mo pang ampon? Totoo ba? Totoo po na nasabi ko yun dahil sa sobrang galit ko na po kasi nga tatlong beses na po siyang pupunta sa tinda-tinda ko. Kinakatok ng malakas yung lamisa ko na nilagyan ko ng mga tinda-tinda ko. Tapos Baka biglang yun. tumakbo. Pasaway talaga.
Isang beses, 3 beses, pabalik-balik. Noon, nagluluto ako para sa paninda kong saging kunyelo at saka yung gulaman. Nasa loob ako ng bahay. Yung pangatlong beses na niyang ginawa sa akin, nasabi ko na ampon, bakit gagawin mo yan? At saka pinigtas niya yung isa kong chicheria, kabay takbo, maiwanan. Hindi dahilan yun para ganunin yung bata, tao din yun. At saka hindi ko po pwedeng isabi sa mama niya dahil ayaw kong masaktan yung bata. Ayaw mo sabihin sa nanay kasi nakikita mo na... Nakikita ko na pag magsumbong ako, masaktan yung bata. Siyempre, napamahal na sa akin yung mga bata. Mas sinasaktan niya yung mga bata. Hindi ako pambata lang talaga kasi mahal na mahal ko yung mga bata. Siya nga minsan, bibili sa tinda ko, kulang. Kulang ang alin? Kulang yung pira niya, bibigyan ko na lang dahil mahal na mahal ko yung mga bata. Hindi naman ako nag-intensyon ng masama na nasabi ko yung ampon dahil nakulitan na talaga ako. So, kumbaga rumurok ka na, tumodo ka na sa pasensya mo. Napuno na yung pasensya ko. Nabigla ka sa sinabi mo. Busy ako, nagmamadali ako pagluto ng mga paninda ko. Tapos may nung biglang kumatok tapos takbo. Bakit hindi mo nalang kinausap si Tisay? Hindi, wala na akong time. Walang magbantay sa tinda ko. Oo, tapos nagluluto pa ako, nagmamadali. Siyempre parang lambing ko lang din sa bata. Wala talaga akong atensyon na masama. Yung nasabi ko yung ampon. Sabi ko, bakit hindi ka umuwi sa bahay niyo, manghingi ka ng pera sa mama mo? Sinabi ko lang ganun. Pero alam mo ba yung bata ganun? Medyo sutil? Hindi ko po alam kasi nagsumbong na lang po sa akin yung bata umiiyak. Dahil nga daw po sinabihan daw po ni Ana na ampon. Ang sabi ko naman kay Ana, sana pumunta ka sa bahay at nagsabi ka sa akin. Dapat di mo na lang sinabi sa bata yung gano'n. Kasi nasasaktan ako eh. Natatakot daw kasi sinasaktan mo ang bata pag pinapagalitan at sinusumbong. Magulang lang. Nagsasabihan ko lang po. Okay, so Doc Camille, bakit kaya ang mga bata, ako nga rin pagsabihan mo, yung mga batang ganyan, mga 6 years old hanggang mga 10, bakit ang susutil ng mga yan? Is it natural or kakaiba dahil alam niyang ampon siya? Usually po kasi pag yung mga ganyang edad, di ba sinasabi natin sobrang likot? So they really need attention and connection. So pag sinabi natin na tayo, ang una nating reaction, talagang mauubos ang pasensya natin eh. Kasi there's a thing na kumisan sa sobrang likot. Yung sinasabi mo ate ko rin, yung talagang malapit na. Talagang mapapaganon ka talaga. Pero dapat nating intindihin kasi ito yung time na mas bibigyan natin ng pagkakataon na makipag-communicate tayo ng maayos. Dahil lalo na siguro dito sa rason na sinasabi natin na nalaman na niya na maganda yun. Sinabi mo, it's a right age. There's no such thing as the right age. It's always the right time para sabihin kung kailan na siya ay adopted. Dahil kasi kung sasabihin mong right age, ang sinasabi po ng mga theories ng mga psychologists, sinasabi nila na mas maaga, mas okay. Kasi pagdating ng teenager, mas mahirap dahil kasi magkakaroon ng disconnection, magsasabi pa na hindi ako kumpleto, yung mga ganyang pagkakataon. So, sa akin lang talagang, kung sinasabi nating attention, sobrang gustong-gusto ng mga 5, 6, 7 years old hanggang sa 9 years old ng attention. Ayun. Oy, talagang tititigan mo sila habang nagdo-drawing lang sila. Gusto nila may audience palagi. May appreciation. Oo, mga kailangan ganyan. ng atensyon ng anak mo. Palagay ko, ganyan. Pero hindi madali maging magulang, ha? Wala akong panghusga. Ngayon, ano kaya ang masasabi ng mga kakampi sa away nitong sina Ana at Tisay? Abangan, magbabalik ang Face to Face Harapan. Siya ang saksi sa pagsusungit ni Ana daw sa anak-anakan ni Tisay. Luz, humarap ka na. Okay, Luz, ano ang nasaksihan mo? Nasasaksihan ko kasi sa kanya is yung anak niya, may kalaro siya ng 3 bata. Sa 3 bata na yon, nung naglaro sila, siyempre, parang naisip nila bibili sila. Di sumama tong anak niya. Pagdating doon sa tindahan niya, bumili yung 3, nakatayo yung anak niya. Di ako, timing din na pumunta ako doon sa tindahan na yun kasi doon sa tabi niya, may nagbibili ako ng kape. Ang pera ko is 20 lang.
Ngayon, ang nangyari, siyempre natapos na bigyan siya ng mga chichirya yung tatlo. Itong anak niya, nakatayo lang. Ngayon, sa pagtayo ng anak niya, ate ko rin, tinanong niya, ang sabi niya, ikaw, bakit mo ba hinahawak-hawakan yung paninda? Bibili ka ba? Hindi. Tumayo ako, tinanong ko yung bata. Sabi ko, gusto mo bang bumili? Sabi niya sa akin, ate, wala na siyang pera. Bilang isang ina lang ako sa kanya. Sabi ko, bumili ka. Binigay ko sa kanya yung 20 sa anak nito. Hindi, ngayon, pagbigay ko sa kanya, bumili siya. Sabi niya, sige, umalis ka na ampon kasi may pagkain ka na. Sabi niya, ngayon naman, ang ginawa naman ng bata, ate ko rin isa lang ina lang din ako, ina kayo. Kung sino mang nanonood sa studio, bisang ina lang, ako yung magsasabi ng totoo. Ngayon, nung sinabi niya ng ampon, yung 3 bata na yun sabi na, ay, kawawa naman pala to si ganito, ampon ka pala, kawawa, kaya pala wala kang pera, wala kang pambili. Wala kang pambili. Para akong dinurog doon kasi solo parents lang ako. Ate po rin, wala din ako maibigay sa kanya ng sapat. Sa ginagawa ng ganun, dapat hindi sasabihin sa marami. Habang kumakain yung bata, nakita ko sa kanya, lumalapit siya sa akin na tumulo yung luha ng bata. Siguro parang ladibdib niya yung sinabi na, ampon ka, wala kang pera. Bakit ganun? Alam ng lahat. Siguro dahil pinagsasabi nitong si... Oo, sinasabi niya, pinagkakalat niya. Pinagkakalat. Insecure ka kaya ganyan ko. Oy, isang beses ko lang Hoy, sinabi. wag ka nang ganyan. Wag ka nang magsalita ng ganyan. Kasi bilang ina ka rin. Isang beses ko lang sinabi Masasaktan din kami sa ganyan. Ako, kasi kayo mga chismosa. Hindi chismosa. Mga chismosa. Sila pa yung natawag na chismosa, no? Nakita sa mga mata namin. Dapat nga ako ang nagreklamo dahil sa ginagawa sa bata. Kayo sa akin. Kung kayo ang naano sa akin. Kayo ang bilang panggulo. Ay, kawawa mo. Bibigyan ko to. Oh, hindi ako na-respeto. Babalik-balik mo itong isang beses lang. 3 beses. Okay, ibang klase raw talaga yung kakulitan ng anak-anakan ni Tisay. O bakit mo naman ito nasabi? May, humarap ka na. Ay! Wow! Bida ka pa. Bida ka pa. Ito, bida ka pa. Ano to? Karate show ba to? Ano ba to? Anong nangyari, ate? Bida ka pa. Bakit galit na galit ka naman, May? Galit na galit ako kasi nandun ebidensya ako, nakita ko witness ako, nakita ko ang anak niya talaga napakakulit. Wala, di naman ako kumakan. Nakikita ko, pinupukpok yung kwarto, ginaganon-ganon yung mga paninda, kinukuha, tumatakbo siya. Sasabihin na Marie, ang paninda mo, tinakbo na! Oh, tinakbo na. Sabi, wala lang magagawa, tinakbo na. Oh, binigyan na lang. Mabait to eh. Mabait talaga yan. Kung mabait siya, hindi niya sasabihan ng ampon. Dapat bibigyan niya ng pagkain. Kung mabait, Kasi tayo lang tayo eh. Parang tayo umawa sa mga bata ng ganyan. Ampon na nga siya. Ang pa sa Pinabayaan na nga lang namin na tinakbo lang yung mga Kausapin yung magulang. Yung pinabayaan na word na yan ang importante. Nasaan ang magulang na dapat nagsasabing, huwag mo yung gawin, anak? Yes! Tama! Dapat ang magulang ang magpapalo niya. Diba? Mas nakakahiyang mapulaan ang iyong pagiging magulang kung ang mga anak mo ganyan. Teka muna. May sasabihin si Doc Camille. Yung sa sinasabi nilang mga symptoms or manifestations, baka kasi mamaya yung bata ADHD, hindi na-assess. So nakakalungkot na napapagbintangan na ng ganitong mga klaseng na sinasabi na ganitong klase pasaway, pero meron palang kondisyon. Correct. Pwede rin nating pa-assess yung bata para malaman lang natin kung normal ba yon, attention lang, o talagang meron siyang counting. Meron naman nagagawa para dyan eh. Ano ba ang tamang pagdidisiplina talaga sa batang sobrang pasaway? Pag-usapan natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Okay,
Si Ryle wala pang anak, pero ikaw, paano ka ba sinupil ng mga magulang mo? Ay, ate ko ring, mas malala pa ako dun. Ganon. Mas malala po ako sa bata. So, Pero yung dad ko kasi very disciplinarian siya. So, kailangan talaga ihinto ako. And actually, na-diagnose po ako ng bata ako na may ADHD. So, really? Yeah, pero hindi sinunod ng tatay ko yung sinabi na bawas sa TV, ganyan. Kailangan ko maging bata, but kailangan I know when to act sa mga certain situations. Kailangan po talaga na mailugar, malagay sa tamang lugar, yung behavior. Okay. Ganyan Can you po. outgrow ADHD, Doc Camille? Kasi ang punto dito, kahit na-diagnose po kayong ADHD, eventually, na-outgrow yun, pero namamanage siya. Kaya dapat talagang alam niya kung kailan i-control yung mga ganitong situations, yung mga ganun. Okay. Ate ko rin, kayo po, curious lang, bilang future father, paano niyo po dinidisiplina si Pepe Pilar? Kaya ang tingin ko lang kasi, una, kumukonsulta ako parati na eksperto. Yeah, Kasi edad kong to, dapat alam ko nang gawin yon, di ba? Hindi tulad ng mga batang nanay. Pero importante para sa akin yung meron talagang kapalit yung kalikutan nila. So, kapag ikaw naglikot, hindi mo naman pwedeng sabihin, sasampalin kita, hindi ba? So, no TV for a week. Consequence. Pag nagsabi ng bad word, sinasabi ko talaga, hindi ka pwedeng mag-playtime. No tennis, kasi they love tennis. No tennis this weekend because you were naughty. Kailangan pinapaliwanagan mo na dahil ginawa mo ito, dahil naman na mabait ka, halika, meron kang ice cream. Pagdating ng Sabado, ganun ang ginagawa ko. So, ikaw naman, anong style mo? Pareho kami ni Ryle, Ate Kuring. Meron din ako, pero ako nag-CBT ako, yung Cognitive Behavioral Therapy na tinatawag. Sa therapy ito, tinuturo sa mga magulang, sa tatay ko at sa nanay ko, na ang batang may ganitong kondisyon, dapat pinapaunawa din natin na lalaki kayo sa isang lipunan na hindi kagaya ninyo. At bilang magulang, 90% presence yan di ba? Ikaw nandun ka parate, more than yung regular na mga bata para ipaliwanag na meron at merong kagaya ni ate, nasisigawan ka, hindi ka magugustuhan, makukulitan sa'yo, pero kailangan nating matutong mag-function sa lipunan bilang maayos na mga tao dahil nandito ako, Nanay Tisay mo, nagagabayan ka para maging mabuting bata. Gabayan mo yung anak mo, kailangan kanya, mga ganitong kagaya namin, hindi kami pwedeng walang tulong. Kailangan meron laging nagbabantay. Tsaka yung edad na yan Diyan talaga nagsisimula dapat ang disiplina at ugali ng bata. Yang ganyang edad. Yes. Habulin mo na yan. Okay, anong masasabi ng mga taga-puti? Ang masasabi ko lang kay Ana, di ba kasi yung bata nga na yan, kahit pa sabihin mong ampon, hindi mo pwedeng iparinig o aktual na maririnig niya o kahit na sino kasi masasaktan yung bata. Unang-una, bata yun. Buti nga marunong magsumbong sa magulang. Ikutin natin yung anak mo ganunin, di ba? Masakit yun. Kaya sana wag mo nang uulitin. Ako po ang masasabi ko lang po, bilang nanay, kailangan po yung bata talaga nandun yung kulit. Pero lumilipas yan. Tayong mga magulang, gaya ng si ate na bigla lang kasi galit. Galit talaga siya, nagawa niya yon. Pero dapat nun, may pupunta talaga siya sa magulang ng bata kasi hindi naman niya lalabas sa mundo na walang magulang. Kailangan magulang talaga. Sa side naman ni ate, iparamdam natin sa bata na hindi siya ampon. Kailangan anuin natin talaga, magulang ang unang nag-aano sa mga bata. Sa loob ng bahay nang gagaling din ang pagmamahal. Attorney, pwede na bang pumili ang bata? Sa ganyan, 7 years old, di ba? Posible ba na kapag pinapili yung bata dun sa totoong nanay at si Tisay, he can legally choose? He can legally choose. Kaya lang, absentee parent wala siyang pagpipilian. None of the above yan, Yung ABCD, none of the above. Siya talaga ang surrogate. Siya talaga ang constant parent. Ang adoption, hindi madali yan. Ang adoption, number 1, mahal yan. Tapos ang legal at pag-legal adoption, meron kang mga ibang anak? Wala po. Kasi, pero you cannot adopt without the consent of your other children. Kasi maapektuhan ang inheritance. Pag legally adopted ka, ang tingin sa'yo ng batas, illegitimate child ka. Ang discipline kasi, nakikita rin yan, Ate Kuring, sa actions ng parents, no? Dapat yung punishment, naiintindihan nila.
para alam nila na mali yung ginagawa nila. And lastly, ang talagang formula is 20 hugs a day. 20 hugs a day. Tayong mga magulang. Anong ibig sabihin ng 20 hugs a day? I love you baby, good morning, may merienda ka na. Yung mga at saka yung may ganon, 20 hugs a day? 20 hugs a day. Kasi 16 lang ako. Ay, kulang. Binibilang na. Kanya pala makulit ang mga twins mo. 20 hugs. Anong pala yun? Under budget ka, Ate Corinne. Under budget ako. Teka muna, anong pwede ikaso kay Ana na nagsasalita ng ganon sa minor? Ay, labag yan sa 7610, Republic Act 7610, Special Protection of Children. Lalong-lalo na yung mga ganyan, yung mga ampon, yung mga disability. Kasi parang disadvantaged yan At dinagdagan mo pa. Dapat talaga ang counseling hindi lang sa bata. Dapat sa mga magulang tsaka sa mga adults. Bawal yan. Intervention ang tawag dyan. Pwede ka makulong dyan kapag ikaw ay... Pwedeng makulong. Dr. Love, ano bang sinasabi ng Biblia sa pag-aaruga sa mga batang hindi naman natin sariling dugo at laman? May ganun ba? Gusto ko lang bigyang diin yung ginawa ni Ana. Huwag natin siya masyadong hatulan doon sa kanyang ginawa. Huwag tayong plastic. Kasi kung sa inyo mangyayari yun, baka ganun din ang gawin nyo. Di ba? Pag umabot na siya doon sa rurok ng pagkainis niya doon sa bata, pero hindi siya galit doon sa bata talaga. It's just that yung oras na yun, bumigay na siya dahil makulit yung bata. No? Lamang kay Ana, ito ang epekto ng salitang abon. So pag anumang galit natin, iwasan nating magsalita kasi makakasugat. Yung ampon ay hindi masamang salita, pero yung paraan ng pagsasabi natin, yun ang nagpapasama dun. Nagiging stigma yun sa mga bata. In the Bible, sa Mark, sa aklat ni Marcos, chapter 22, ang sabi, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkamatanda na siya, hindi niya hihiwalayan. Ano ibig sabihin? Turuan natin ng magandang values ang bata. Bata pa lang, okay? Disiplina. Merong sa Bible, Tisay na sinasabi, spare the rod and spoil the child. Huwag mong paluin ang bata at i-spoil mo na yan. Ang tanong, may panahon ka ba sa kanya o mas marami kang panahon sa Facebook at sa Reels? That's a question. So, kung pakikinggan natin ang Diyos, tungkulin natin ang mga magulang, disiplinahin ang mga bata, at maging mabuting bata at mamamayan ng ating bansa at anak ng Diyos. Thank you, Brother June. Doc Camille, masasabi bang buo ang pagkatao kung hindi mo kilala ang tunay mong magulang? Kilala ba ng bata? Yung 4 years old po siya, sinabi ko po sa kanya na hindi akong totoo niyang mama. Ang sagot niya naman po sa akin, kahit mama, hindi kita totoong mama, ikaw talagang mama ko para sa akin. Okay. Dahil ikaw ang nagpalaki sa akin, ikaw nag-alaga, at nilagaan mo ko ng gaano mo. Talaga, sinasabi niya yun. Oo. Sa akin naman kasi, ma'am, at hindi ko naman po talaga sa totoong anak, minahal ko siya ng sobra. Lahat, naka-tissue, binigay ko sa kanya. Lahat. Tutusin ako, ngayon may sakit ako, nagme-maintenance ako. Dahil may sakit ako, kahit anong trabaho pinapasok ko. Po sa kanya sinasabi na lagi dapat lagi ka nakikinig sa akin. Paano pa kung wala ako? Walang mag-a-advance sa'yo. Walang tutulong sa'yo. Wala kang asawa? Wala kang asawa? Meron po. Meron. Okay. Maayos naman yung turing sa kanya ng asawa mo? Opo. Kung gaano ko po siya kamahal, ganun din po kamahal ng asawa ko. Okay. O pareho pala kayo magtulungan na lang kayo. Okay. Doc Camille. Okay. May mga pagkakataon kasi Ate Corinne, kahit na you were able to explain it ng maayos at the right time na talagang naiintindihan na isang bata. Kumisan, pagdating ng paglaki niya, mayroong tinatawag tayong suppression of memory dahil kasi parang ayaw din nating ipaalam na tayo ay adopted. So, kami may mga adopted na mga na niece, ganito. Ang tawag namin, ang palagi namin sinasabi na we are the legal parents.
Kasi para maintindihan nila na parents pa rin kami. Hindi yung sasabihin na, ay, adopted ko yan. Hindi. Kami yung hindi kami legal guardian. Legal parents. Sa pagkakataong ito, okay lang, kaya namin i-assess yung anak mo. Kung talagang merong adjustment problem or ADHD yan, we will be able to give a proper assessment para sa ganun, alam mo rin yung magiging rekomendasyon namin para matulungan yung bata in the sense na baka mamaya kailangan talaga ng occupational therapy or CBT, yung sinasabi ni Tuesday na cognitive behavior therapy. Napaka-importante yan. Kasi yun yung talaga makakapagtulong sa kanya para maging maayos siya. Thank you very much, Doc Camille. Ito, ano na kaya ang mangyayari? Hindi na bali yung away nila, no? Yung bata. Ano na kaya ang mangyayari doon sa bata? Ano ang kanilang gagawin para may kapayapaan naman yung bata at siya'y protektado mula doon sa mga nang-aapi sa kanya? Magbabalik ang Face to Face Harapan. Okay, ayon sa Orphans Lifeline PH, 1.8 million na ang mga bata na inabandona. Ngayon, ito yung mga batang nangangailangan ng mga bagong tahanan, mga nagmamahal sa kanilang mga pamilya. So, hindi ka na magbabanggit ng ganon sa bata. Alam mo, kahit yung mga batang tinatalakan, ano rin sa kanila yon, ha? Yung meron pa rin masamang epekto sa kanilang murang isipan. So, suwayin mo na lang na maayos kasi hindi na natin masisiguradong hindi na mangungulit-ulit yun. Pero ikaw naman, pagsasabihan mo rin. Pagdidisciplinahan ko na lang po siya ng maayos. Huwag mo naman ipoposas, ha? Ay, hindi naman po. Huwag naman ganon, huwag naman ganon. Paliwanagan mo siyang mabuti. Hindi po ako nananakit. Oo, paliwanagan mo siyang mabuti. Okay, so ang bibigay natin, diagnosis para sa anak mo. Tignan natin kung ano talaga, kung may kondisyon, ha? Kasi baka naman normal. Baka naman normal. So, kung meron siyang ADHD, paano siya matutulungan? Pagkatapos, bibigyan ka ng gamot pang diabetes mo, siguro ipa-check up natin siya. Hindi ba? Para dun sa kanyang sakit na iniinda niya. Kasi kailangan mo pa rin magtrabaho. Bata pa yung anak mo. At konsultasyon sa legal na pag-ampon. Medyo may kamahalan daw. Pero tignan lang natin kung anong mga option mo, ha? Okay, sana lahat ng tulong na ito, magpalamig na ng mga ulo natin, huwag mo nang uulitin yon. Magbati na tayo. Sige na. Magbati na kayo. Tutulong naman ako Mag-sorry ka na lang. Ayan. Sorry. Sorry na lang. Huwag na kayong magganyan. Si Jackie Chan. Ate May. Ikaw rin. Bati-bati na. Walang sipaan, ha? Ay! Bayolente talaga siya. At dahil kayo nagbati-bati na, meron kayong tig-isang sako ng bigas. Pamaskulubong. Grabe kayong magpahirap. Paano yan? Bibigyan namin kayo ng pamasahe, ha? Para hindi nyo naman bit-bit sa jeep yan. Okay? Parang medyo mahirap. I-backpack mo kaya? Lagyan natin ng sling. Lagyan mo na para pwede i-backpack. Ayan. Ang pagiging magulang po ay hindi madaling gawain kung ito ay seseryosohin. Ang problema, napakarami ang hindi kinakarir ang pagiging magulang. Mahirap manghusga. Ako nga, nasasabihan ako ng aking mga anak, 6 years old lang na sobra daw ako magtrabaho. Biro mo yun? Mas mahal ko daw ang work ko kaysa sa kanila. Ay, naloka talaga ako. Ang mga bata sensitibo, pag hindi mo pinaliwanagan ng mabuti, talagang lalakihan ng merong diferensya. Ang atensyon ay napakahalaga pala sa bata. Ayan, sabi ni Atty. Lorna, 20 yakap sa isang araw. Mahalaga. Mahalaga din ang salita sa kanila kapag inaabuso. Sa salita, malaki ang dagok nito sa kanilang murang pag-iisip. Yung hindi natin nakikita na nangyayari sa isipan ng bata ang mas delikado. Bantayan ng bata sa kinikilos nito, sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, sa eskwelahan at pakikitungo nito sa iba para habang may pag-asa pa silang mahubog ng tama ay magagawa ng paraan. Sa kalaunan, hindi naman palagi pero madalas sa hindi kung ano ang kalabasan ng bata, sa kanyang pagtanda, sa magulang ang bagsak ng sisi.
Totoo yan, ha? Ako po ang inyong ate ko ring nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sapo na saputing, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Face to face. O daaway ang mga tricycle driver kasi may nambubuhaya. Yung problema po, sila po yung mga buhaya. Hindi naman siguro matatawag na pambubuhaya yun eh. Kisa ibigay ko sa kanila, itong ang bukol ko, halos hindi ko mapa-opera eh. Kung ano-ano nila, sitay-sitay lang nila siguro eh. Alam mo naman, araw-araw ginagawa ba ng tao?